langit. Ngayon, mag-focus pa rin tayo sa langit. Huwag sa lupa. Mag-focus tayo sa langit, huwag sa lupa. Sabi dito sa Colossians chapter 3, verse 1 hanggang 4. Colossians chapter 3, verse 1 hanggang verse 4. Yamang binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Bakit binuhay kasama ni Kristo? Kasi dati tayo mga patay. Dahil sa masamang kaisipan natin, sa mga gawa nating kalikuan, patay tayo sa paningin ng Diyos. Kahit nabubuhay ka, humihinga ka, dahil makasalanan ka, patay ka sa paningin ng Diyos. Kaya tayong mga may panalig sa Panginoon, nakipag-isa sa Kanya, sumusunod sa Kanya, tayo'y muling binuhay kasama ni Kristo. Amen. Amen po ba? Dati tayong mga patay dahil sa ating mga kalikuan, dahil sa ating kasamaan. Kasi kahit buhay ka, humihinga ka, dahil makasalanan ka, patay ang tingin sa'yo ng Diyos. Nabuhay ka lamang nung ikaw'y sumampalata sa Panginoon. At ikaw'y sumusunod sa Kanya, nabuhay ka lamang. Tayong lahat nabuhay. Dahil sa pag-ipag-isa natin sa Panginoon. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na sa langit. Saan daw natin ito ng ating pag-iisip? Sa mga bagay na sa langit na kinaroonan ni Kristo. Na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit, ang isa-isip ninyo. Hindi mga bagay na panlupa. Kasi anong pinagkaiba ng langit at lupa? Kasi ang langit pang walang hanggan. At ang lupa, pang-iksian lang. Ganito lang ka-iksiyon ang buhay sa lupa. Napaka-iksi lang ang buhay sa lupa. At hindi mo pwede panghawakan yung mga bagay sa lupa. Ang pwede natin panghawakan, yung mga bagay sa langit. Yung pangwalang hanggan. Amin po ba? Kaya doon natin ituon yung ating isip ang mga bagay na nasa langit. Sapagat yun ay pangwalang hanggan, walang katapusan. Sa kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sapagat namatay na kayo at ang inyong buhay nakatago sa Diyos. Lahat tayo patay na sa alaman. Patay na tayo sa laman. Patay na tayo sa kasalanan. At ang ating buhay daw nakatago sa Diyos. Kasama ni Kristo. Amin ba? Yung buhay natin nakatago sa Diyos. At kasama ni Kristo. Si Kristo ang ating buhay. Walang ibang buhay kundi si Christ. Sa iyong pag-asa natin, siya ang buhay natin. Si Kristo. At kapag siya ay nahayag, mahayag din naman kayo kasama niya. At makahati sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Yon ang ganti ng Lord sa mga may pananalig sa Kanya, sa mga nakipag-isa sa Kanya, sa mga sumusunod sa Kanya. Walang hanggang kaluwalhatian. Yon ang paghahatian ng Panginoon natin na mananampalataya. Hahatian tayo ng Kanyang walang hanggang kaluwalhatian sa lahat ng may pananalig sa Kanya. Amin po ba? Sa lahat na may pananalig sa Kanya, hahatian niya ng Kanyang walang hanggang kaluwalhatian sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Si Kristo ang ating buhay. Siya rin ang pag-asa natin. At kapag siya nahayag na, mahayag din tayo. At makahati na kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Imaginin mo, hahatian tayo ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Pero para lang ito sa mga mananampalataya. Para lang sa mga sumusunod sa Diyos, para lang sa mga tapat sa Diyos, yung hahatian niya ng kanyang kaluwalhatian. Amin po ba? Huwag niyo kalimutan ito na yung isip sa mga bagay sa langit. Kasi ang mga bagay sa langit, walang hanggang, walang katapusan. Ngunit ang mga bagay sa lupa, may katapusan. Iyon ang pinagkaiba sa langit at sa lupa. Kayamanan ng sanlibutan. Ang panghawakan natin yung ating pagkilala sa Diyos. Amen mo ba? Yung ating pananalig sa Diyos, yun yung panghawakan natin. Ito may isulat dito si Paul kay Timoteo. Mga tagubilin kay Timoteo. Sundin mong mabuti dito sa 1 Timoteo chapter 6 verse 14 hanggang 19. 1 Timoteo chapter 6 verse 14 hanggang 16 hanggang 19. Sundin mo mabuti
na may katapatan ang inuutos ko sa iyo. So, utos ito kay Timoteo ni Pablo. O, salita pa rin ito ng Diyos. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon Kristo, hanggang sa pagbalik ni Kristo Jesus. Sunding mabuti ng may katapatan ang inuutos ko sa iyo. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon Kristo. Sa darating sa panahon itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at manatili sa liwanag at di matitigan. Walang taong nakakita o makakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan, kapangyarihan, walang hanggan. Amen. So, utos kay Timoteo at utos din sa atin ng may katapatan. Yung utos na ito. Hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon Kristo. Niwala ba kayo mabalik si Lord? Hindi natin alam, baka mamaya, baka gabi o madaling araw. Yan sabi ng Biblia, baka gabi o madaling araw. Yung kanyang pagbalik. Yung himbing na himbing ang tulog mo. Yun yung kanyang oras ng pagbalik. Baka gabi o madaling araw. Yan ang sabi ng Biblia sa kanyang pagbalik. Parang magnanakaw yan. Sorpresa. Pero sa mga taong may panampalataya, ready na yan. Ngunit sa mga taong hindi manampalataya, wala silang kaalaman doon. At yun, ang kawalan ng kaalaman ay kapahamakan ng taong walang panampalataya sa Diyos. Amen mo ba? Kaya nga tinuturuan ngayon ng magsisi sa likuran ng kasalanan kasi hindi natin alam kung anong oras babalik ang Panginoon. Dapat ready ka rin. Dapat laging malinis ang ating mata, malinis ang ating isip, malinis ang ating puso. Malinis lagi ang lahat ng bahagi ng buhay natin. Kasi pagbalik ng Lord, na marumi ka, hindi ka pwede sa langit. Kaya sabi ng iba, hindi tayo perfecto. Totoo yun, pero hinuhubog tayo ng Panginoon hanggang sa maging kawangis uli ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, tayo'y hinuhubog mula sa pagkukulang sa pagiging perfecto. Kasi hindi nga papasok sa langit ang mga makasalanan. Ang marumi, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amin po ba? Binabalik tayo sa dating wangis. Ito yung kalarawan ng Diyos. Tayo kasi kawangis at kalarawan ng Diyos. Amin ba? Yun yung pagkalika sa atin. Doon tayo unti-unting hinuhubog at binabalik. Inaalis yung mga kulubot natin. Mga kapintasan natin. Kaya huwag kang magtiwala lagi na kulang ako. Hindi ako perfecto. Kasi nga, binabalik ka tayo doon sa dating wangis at kalarawan eh. Hindi pwede pumasok sa langit ang marumi. Amin, kaya dito pala sa lupa, mag-repent na tayo. Pagsisihan natin yung ating kakulangan, kasamaan, lahat ng ating kalikuan, pagsisihan at talikuran natin. Kasi ano mo oras bumalik ang Panginoon, ready ka. Handa ka. Amin ba ba? Dito may utos dito sa mga mayaman. Minsan lang ito iminsay, pero imiminsayin natin. Ang mayaman sa material na bagay, utusan mong huwag magmataas. Pag kayo yumaman, huwag kayong magmataas. Amin po ba? Huwag kayong magmataas. Sa mga mayaman, may utos, huwag kayong magmataas. Huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos. Sa halip, umasa sila sa Diyos. Na masaganang nagbigay sa lahat ng mga bagay na para sa ating kasiyahan. Kasi ang kayaman, nagbigay din ang kasiyahan yan eh. Pag wala kang pera, masaya ba? Pag may pera ka, masaya ba? Mas lamang pag may pera ka. Ang Diyos din nagbigay ng masaganang kasiyahan sa atin. Ang pera, kalooban din ng Diyos. Ang kayamanan, kalooban din ng Diyos.
Desire ko kayo lahat yumaman. Alang huwag kayong magmataas. Sundin nyo ang utos sa inyo. Kasi minsan may mga mayamang sobrang taas, hindi na naabot yung kalagayan na mahirap. Kasi hindi na naranasan yung buhay na mahirap. Amin ba ba? May mayaman na mapagmataas, mata pobre. Amin po ba? Kasi dahil hindi na naranasan kung paano mabuhay na mahirap. Kung alam niyo ba kung walang mahirap, patay din ang mayaman. Bakit sino bang nangingisda? Mayaman ba? Mahirap ah. Sino ba nagtatanim ng palay? Mahirap ah, di ba? Nagtanim ng kamote, balinghoy. Nagtatanim ng palay, mga mahirap. Gagawin mo ba yan pag mayaman ka? Magtatanim ka ba ng palay? Alisin mo ba yung mga damo kung mayaman ka? Hindi mo na gagawin yun, magsweldo ka na lang. Pupunta ka ba sa Poso Negro kapag mayaman ka? Kaya mo ba maglinis ng inodoro? Kaya mo ba maglinis ng Poso Negro kapag mayaman ka? Eh di magbayad ka na lang. Hindi kaya ng mayaman yun. Kaya nga, balanse ang Diyos. May mayaman, may mahirap. Kasi kung wala yung mahirap, hindi din mabubuhay ang mayaman. Kasi anong silbi ng pera mo? Anong silbi ng pera mo kapag wala kang mabibili? Amin po ba? So yung mayaman, may pakinabang din sa mahirap. Kasi sila yung mga pabrika na yan. Sila yung nagpapabay ng pangailangan ng mga nagtatrabaho. Amin po ba? Sila din yung puhunan. Kaya balanse ang Diyos. May mayaman, may mahirap. Di po ba? Tama ako doon? Tama kayo doon. Amen. Ang mayaman sa material na bagay, utusan mong huwag magmataas, huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang bigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Kasi ang kayamanang kasiyahan niya ng tao eh. Di ba pag mayaman ka, pag may pera ka, masaya ka? Mabibili mo lahat. Sino ba masaya pag mayaman? I-desire mo. Naisip mo, hangarin mo. Hinahangad yan. Walang bagay na mahirap sa tao kapag may pananalig sa Diyos. Mahirap yan sa inyo kapag makitid ang utak mo. Dinidesire din yan. Ginagamitan din yan ng karunungan at paggawa. Amin po ba? Utos ang basang gumawa ng mabuti. Isang utos pa, gumawa ng mabuti. At magpakayaman sa mabuting gawa. At magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Yan ang inuutos sa mga mayaman. Kaya pag kayo yumaman kayo, gawin nyo ang mga utos na yan. Sa gayon, makapag-impok sila para sa mabuting pundasyon, makapag-impok sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makamtan nila ang tunay na buhay. Ang pagsunod sa utos ng Diyos, yan ang tunay na buhay. Amin ba, yun ang tunay na buhay, hindi sa material na bagay lang. Hindi yun ang tunay na buhay, ang material na bagay. Ang tunay na buhay ay ito yung sumunod sa Diyos. Amen. Gumawa ng mabuti. Magpakayaman sa mabuting gawa. At maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sabi nga sa Kawikaan 22, verse 9, bahagina mo ng pagkain na mahirap at tiyak ikaw pagpalain ng Diyos. Lucas 14, verse 12, 13, 14. Kapag ikaw nag-anya sa salo-salo, anyayahan mo yung mga mahirap, mga lumpo, mga pilay, mga bulag. Kasi sa muling pagbuhay sa mga patay, may gantimpala. E kapag mayaman na anyayahan ka rin niya. Kapag mag-anak mo, anyayahan mo. Anyayahan ka rin niya. Kaya nagantihan yung iyong ginawa. Ang anyayahan mo yung hindi makapagbigay ng gantimpala. Hindi makapagbalik sa iyo. Amin mo ba? Kasi ang Diyos ay magbigay ng gantimpala sa muling pagbuhay sa mga patay. Sabi doon sa 14. Amen po ba? Dapat alamin natin ang kalooban ng Diyos. Mahal ng Diyos ang mga mahirap. Kasi malaki ang pakinabang ng mayaman sa mahirap. Kasi kung wala ang mahirap, wala din silang
Makakain, wala rin silang silbi. Ang pera na walang silbi. Amin po ba? Anin mo pera mo kung wala kang may bibili. Kung walang mahirap na nagtatrabaho. Amin po ba? Mag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makamtan nila ang tunay na buhay na bigay ng Diyos. Yung sa Lucas 12, verse 13 hanggang 21. Lucas 12, verse 13 hanggang 21. Maling pag-ipon ng kayamanan. Meron palang maling pag-ipon ng kayamanan. Amen. Meron naman tamang pag-ipon. Masama ba mag-ipon ng kayamanan? Hindi masama kapag ginagamit mo ng tama para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Hindi masamang mag-ipon. Sabi ng Biblia, yung masinop ay pinagpapala ng Diyos. Sundan mo rin yung ibang bahagi ng scripture o salita ng Diyos. Ang masinop ay pinagpapala ng Diyos. Sa 13, sinabi kay Jesus ang isa sa mga naroon. Sa isa sa mga kasama niya, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Siguro may isang sakim dito. Ayaw ihati ang mana. Gustong suluhin ang mana. Kinausap niya ang Guro, utosan nga po yung aking kapatid na hatiin ang aming mana. Si Maring sakim yung isa, gusto niyang suluhin ang mana. Amen. Sumagot si Jesus. Sino ang lalagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Yan ang sagot sa kanya ng Panginoon. Sinabi niya sa lahat, sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Yung pagsamba sa Diyos, isang uri din ng kasakiman niya. Sapagkat ang buhay ng tao, wala sa dami ng kanyang yaman. Sapagkat ang buhay ng tao, wala sa dami ng kanyang yaman. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Maraming klase ng uri ng kasakiman. Tapos, sinalaysay ni Jesus ang isang talinaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Yung isang mayaman daw, ay umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya sinabi niya sa sarili, kinausap niya ngayong sarili, anong gagawin ko ngayon? Yan ang sabi niya sa kanyang sarili. Kasi umani siya ng sagana sa kanyang bukirin. Anong gagawin ko ngayon? Sabi ng mayaman. Wala na akong paglagyan ng aking ani. Kasi punong-puno na yung kanyang kamalig. Alam ko na, nakapag-isip siya, alam ko na ang gagawin ko. Gumana ang kanyang isip. Alam ko na gagawin ko. Ipag-iba ko ang aking kamalig at magtayo ako ng mas malaking kamalig. At doon ko ilalagay ang aking ari-arian, ang aking ani, at lahat ng aking ari-arian, doon ko ilalagay sa malaking kamalig. Pagkatapos, ay sabihin ko sa aking sarili, ito yung wag nating isipin. Marami na akong naipon sa mahabang panahon, kaya't mamahinga na lamang kumain, uminom, at magsaya. Ito yung wag nating isipin. Marami na akong ipon ng ipon sa sarili. Kasakiman ang tawag doon. Yung nag-iipon ka lang sa iyong sarili. Ngunit dukha ka sa paningin ng Diyos. Ipon ng ipon ka lang. Bili-bili ka ng property, ipon ka ng ipon. Hindi ka marunong magkawang gawa. Ipon ng ipon para sa sarili. Kasakiman ang tawag doon. Marami na akong naipon para sa mahabang panahon. At magpahinga na lamang, kumain, uminom, at magpakaligaya o magpakasaya. Yun ang isip ng mayaman sa kanyang sarili. Well, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Ang sabi sa kanya ng Diyos, hangal, buang, mangmang. Yun ang ibig sabihin ng hangal. Mangmang,
Walang alam sa Diyos, hindi kinikilala ang Diyos. Hangal, mangmang. Sa gabi rin ito'y babawiin ang buhay mo. Sa gabi rin ito'y babawiin ang buhay mo. Kanino mapupunta ang mga inalaan mo para sa iyong sarili? Sabi ni Solomon, hindi ko nga alam, matalino tayo, hindi ko nga alam kung ang pag-iwanan ko ay matalino umangmang ng aking ari-arian. Yan sabi ni Solomon, hindi ko alam kung ang pag-iwanan ko ng aking ari-arian, ng aking pinagsikapan, kung matalino umangmang. Amen po ba? Sabi ni Solomon yun, matalino tayo, hindi niya alam kung yung pag-iwanan niya ang kanyang kayamanan, matalino umangmang. O, walang alam sa Diyos. Hindi kinikilala ang Diyos. Ibig sabihin ng mangmang. Ganyan ang sapitin ng sinumang. Nag-ipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ay, ang mga tao nag-iipon lang para sa sarili, dukha yan sa paningin ng Diyos. Hindi mo naintindihan na dapat magkawang-gawa ka rin. Mag-ipon ka ng pundasyon sa langit. Amen ba? Gumawa na mabuti, tumulong sa mga mahirap, sa mga lumpo, sa mga pilay, sa mga bulag. Bahagi na mo ng pagkain ang mahirap at tiyak na ikapagpalay. Hindi yun naisip ng mayaman. Kasi ang isip na niya, magpunda ng mga property, magpunda ng para sa kanyang sarili. Iyon lang iniisip ng mayaman. Kaya sila yung mga tao na marami na akong ipon para sa mahabang panahon. At magpahinga na lamang, kumain, uminom at magsaya. Yun yung kaisipan ng maraming tao. Mag-ipon na mag-ipon. Pahanda sa mahabang panahon. Kapag marami silang ipon, akala nila, madala sa langit ng kalang naipon. Mali ka doon sa iyong kaisipan. Nagtitipon lang para sa kanyang sarili. Kasakiman ang tawag doon. Marami na akong naipon para sa mahabang panahon. Nakaready na ako. Hindi niya pinagandaan na siya maging alabok pagdating ng huling panahon. At mamahinga na lamang kumain, uminom at masaya. Iyon ang kanyang kaisipan. Na yung kanyang naipon ay yun yung kanyang kapahingahan. Kumain, uminom at magsaya. Yun yung kanyang kaisipan. Ginising siya ng Diyos at siya hangal, mangmang. Babawiin ka ng buhay mo ngayon. Babawiin ko ngayon ang buhay mo. At kanina mapunta, lumayalaan mo para sa iyong sarili. Ganyan ang sapitin ng tao. Nag-iipon para sa kanyang sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. May mga tao kasi gano'n ng ipon. Isip, ipon ang ipon. Oo, nagbigay ka ng ikapo mo. Pero may mga bahagi ka pa rin dapat gampanan. Ito yung mga dukha. Amen po ba? Amen. Bahagi na mo ng pagkain ang mga dukha at tiyak na ikaw pagmalain ng Diyos. Minsan din natin naisip yun. Malibang ituro sa iyo ang salita ng Diyos. Kawikaan 22 verse 9 yun. Lucas 14 verse 12 verse 13 verse 14. Na pag-anyaya kayong hindi makaganti sa iyo ang anyayahan mo. Mga mahirap, mga lumpo, mga pilay, mga bulag. Yan sila yung anyayahan natin. Kapag tayo pinagpala ng Diyos. Magbukod tayo ng sipit na budget para sa kanila. Amin po ba? Kasi sa muling pagbuhay sa mga patay, may gantimpala doon. At lahat ng gumawa noon, mayroong gantimpala. Amen. Lahat na pag-isa sa damdamin sipan, mayroong gantimpala. Kapag ang motibo natin ay ganun, mayroong kang gantimpala. Lahat tayo, mayroong gantimpala. Ang gantimpalaan tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, yun nakalimutan ng iba. Hindi pwede sabihin na, wala ako. Kung wala ka, patay ka na. Amen po ba? Hindi ka pinipilit ng Diyos. Ngunit, may bahagi tayo na dapat gampanan sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Bawat isa, huwag pong tingnan yung ginagawa ng iba. Ay, marami na silang naihandog dyan, naialay ni handog. I-deserve mo rin makapagtanim ka.
Kasi yung nagtatanim, iba yung kaysa gumagapas o maani. Pakinggan nyo to. Iba yung nagtatanim ka, ikaw talaga mag-ani. Kung ang anihin mo 100%, ani ka ng 100%. Kaysa gumagapas ka lang, umaani ka lang. Pag sinabi ng may-ari, 1% ka lang, hanggang doon ka lang sa 1% kasi tagapag-ani ka lang. Amen! Tagapag-ani ka lang, 1% ka lang. Ay di 1% na matanggap mo. Iba kasi yung nagtatanim at umaani. May pinakaiba yun. Yung ikaw nagtatanim, ikaw talaga mag-aani. Sa yung tinanim. Yung umaani ka, kung sabihin na may-ari, tagapag-ani ka lang, 1% ka lang. Hanggang 1% ka lang. Amin ba? Amen. May pinakaiba yun. Hanggang 1% ka lang, hindi ka natataas. Doon ka magtaga sa 1%. Akin 90. Hindi ka tulad ng Diyos na sa atin ang 90. Sa kanya yung 10%. Iba ang Diyos kasi mahal niya tayo. Pero sa pagmamahal, mas lamang tayo. Bibigyan niya tayo ng pabor. 90 sa'yo, 10 lang sa Diyos. Pa sa tao, 1% ka lang. 90 sa Kanya. Amin pa ba? Kano ka sigurista ang tao, hindi siya magpapalugi sa'yo. Iba yung nagtatanim, ikaw talaga ani ang tinanim mo, at iba yung nag-aani ka. Pag nag-aani ka lang, kung sabihin naman, 1% ka lang, hanggang sa 1% ka lang. Amin po ba? Kasi tagapag-ani ka lang. Sana may natutunan tayo doon. Iba yung tagapagtanim, iba yung tagapag-ani. Umaasa ka lang sa mag-aani ka. Sabi sa Kawikaan, Gawa 20 verse 35, mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Iba po yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang sabi doon, hindi mapalad yung tumatanggap, kundi ang nagbibigay yung mapalad. Mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya i-desire natin lahat tayo makapag-alay, makapaghandog sa Diyos. I-desire mo! Huwag mong tina yung ginagawa ng iba. Ang tina mo rin ang sarili mo kasi ang taong nag-aalay sa Diyos, naghahandog sa Diyos, pinibless ng Lord. Deuteronomio 12, 5, 6, 7. Ibig sabihin yung pag-aalay, paghandog. Nagpapasalamat ka dahil sa pinagpapala ka ng Diyos. Amin mo ba? Nagpapasalamat ka dahil pinagpapala ka ng Diyos. Pinagpala ba kayo ng Diyos? Sino ba pinagpala ng Diyos? Taas ang kamay! Salamat naman at intindihan nyo. Lahat nagtaas ang kamay. Yung hindi nagtaas ang kamay, siguro hindi nakarinig yun. May pandinig pa tayo. Pinagpala ba tayo ng Diyos? Taas ang kamay ng pinagpala ng Diyos. Woo! Praise the Lord! Lahat pinagpala. Kung hindi ka pinagpala ng Diyos, dukha ka pa rin ngayon. At kung hindi ka pinakakain ng Diyos, patay ka na ngayon. Lahat tayo pinakakain ng Diyos. Lahat tayo pinagpapala ng Diyos. I-declare mo. Ibig sabihin ng declare, ipinapahayag mo ang salita ng Diyos. Ipahayag mo lagi ang salita ng Diyos. Galatia 3, 13, 14. Yung pagpapala ng Diyos sa pangako kay Abraham. Kamtan din yan ng mga hintil sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus at ang Holy Spirit. Ganon din. Makamit din sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoon. I-declare mo yun. Ipahayag mo lagi ng bibig mo. John 10:10, yung abundant blessing, ipahayag mo lagi. Lagi mong banggitin sa Panginoon, pangako mo yan, hindi ko naman pangako yan, hindi mo pangako ni pastor yan, pangako mo yan, Lord. Naparito ka para magdala ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Abundant blessing. Salita mo yan, Panginoon. Hindi ko yan salita. Hindi yan salita ni pastor, kundi salita mo yan, Panginoon. Asahan mo ang salita ng Diyos. Na kapag lagi mo dinedeclare, ay mangyari sa buhay mo. Amin po ba? Kapag lagi mo ipinapahayag ang salita ng Diyos, lagi ka nakipag-uusap sa Diyos, hindi pwedeng mabigo ka. Amen. Amen po ba? Hindi ikaw ang gagawa no, kundi ang Diyos. Hindi si pastor ang gagawa no, kundi ikaw mo. Hindi ikaw, kundi ang Diyos ang gagawa nun. Amin po. Minsan, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Ay hindi natin intindihan ang plano ng Diyos sa atin. Maraming kabiguan ang ating naranasan. Kapag hindi mo
kinikilala ang Diyos, wala kang panampalataya sa Diyos, laging negatibo ang marinig sa iyo. Hanggang dito na lang ako. Kasi yun ang kaisipan mo. Hindi yun ang kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos, lahat tayo ipagpalain, lahat tayo gusto ng Lord gamitin. Lahat tayo dapat mag-desire na makapagtalim, lahat tayo dapat mag-desire na makapag-alay, makapaghandog sa Diyos. Amen po ba? Ay marami na silang inhandog. Hindi na kailangan ako maghandog. Huwag yun ang tingnan mo. Mag-desire ka rin para sa iyong sarili. Pa ikaw i-bless ng Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Huwag mong tingnan yung binibigay ng mga tao. Ang tingnan mo rin, ang sarili mo. Nag-aalay ka ba? Naghandog ka ba sa Diyos? O lagi ka na lang nagbabantay sa inaalay ng iba? Amen po ba? O lagi ka lang nakikinig ng aral ng Panginoon. Ngunit hindi mo iniintindi yung mga aral na para din naman sa iyo. Amen po ba? Ang aral para sa lahat, hindi lang para sa isa. Para sa pangkalahatan. Amen po ba? Amen. Say amen. Amen. Praise the Lord. Ganun kabuti ang Diyos. Ay marami na silang inalay. Marami na silang inhandog. Huwag yun ang tingnan mo. Ang tingnan mo rin yung para sa iyo at sa iyong pamilya. Mag-desire ka rin. Naisip mo rin, hangarin mo rin na ako din ay makapag-alay mga paghandog sa Diyos. Bawat individual ay pwedeng pagpalain ng Diyos. Huwag ka lang tanggap ng tanggap. Tuwing Sunday, tanggap ng tanggap ka. Huwag kang ganun. Manalangin ka sa Diyos, may 3 linggo kayo panalangin sa Diyos. Kasi pag Sunday, pang-4 na linggo yun. Amin po ba? I-desire mo, naisip mo, hangarin mo. Pa-i-bless ka ng Lord. Amen po ba? Nakinig ba tayo? Umpisa ngayon, may 3 linggo tayo. May 4 na linggo pala tayong paghandaan. 4 na linggo ang paghandaan. Kaya ibinigay yung mensahe para i-desire natin, para manalangin tayo, manalangin sa Diyos, nabigyan tayo ng maraming bini, maraming tinapay. Sabi sa 11, parang kwento 11, parang kwento 9:11, magagawa ng Diyos na pasaganain ka sa lahat ng bagay upang magamit ka sa pagkawang gawa. Yan ay kawang gawa. Magawa ka ng Diyos na pasaganain ka sa lahat ng bagay para makapagkawang gawa tayo. Magawa ng Diyos sa pagpalain ka sa iyong mga alay at handog. Sakripisyo yan. Pag sabing alay, pag sabing handog, sacrifice yan. Tulad ni Abraham nang inalay niya si Isaac sa Diyos. Hinandog niya si Isaac sa Diyos. Sakripisyo. Yung bagay na mahalaga sa iyo, i-sacrifice mo. Huwag kang maging makasali. Kasi hindi pinagpala ng Diyos yung taong makasali ka. Bagamat ikaw ay umano sa gana, o yumaman ka. Yung ending ng buhay mo, kabiguan. Imperno ang bagsak mo. Kasi wala kang puso para sa Diyos. Dapat mayroon tayong puso sa Diyos. Sino ba may puso dito? Taas ang kamay. Yung lahat na may puso, magtaas ang kamay. Amen. Lahat tayo may puso. Malaki ba ang puso mo? O ang puso mo maliit? Nakikinig ka ba o hindi ka nakikinig? Kung nakikinig ka, pasok yan sa puso mo. Dapat naintindihan mo ang napakahalaga ng ating pakinig. Napakahalaga ng ating puso. Kasi lahat na napapakinggan natin, pumapasok sa ating puso. At ginagawa na may panampalataya, sumusunod na may katapatan sa Diyos. May paglilingkod sa Diyos. Dinidesire yan. Kaya huwag yung alisin ang desire nyo. Pag nanais yung paghangad nyo, na kayo maging blessing din. Minsan kailangan natin mag-sacrifice para ipakita yung ating panampalataya sa Diyos.
Bagamat mahirap sa umpisa. Ngunit kapag nakita ng Diyos, tama ang motibo mo, tama yung desire mo, tama yung nais mo, tama yung pangangad mo, makita mo na ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Amin po ba? Huwag tanggap lang. Kasi ang mapalad yung nagbigay. Hindi yung tumatanggap. Amin po ba? Magkaroon tayo ng revival sa ating panampalataya. Kailangan may panggising tayo. Huwag tayo magkaisipan ng mayaman na umanin sa gana. Marami na akong naipon sa mahabang panahon. Kaya mamahinga na lamang kumain, uminom at magsaya. Huwag yun ang isipin mo. Kasi isang araw, mamatay ka. Babalik sa alabok. At huwag mong, kaya sinabi sa Diyos, sa kanyang Diyos, hangal o mangmang. Walang alam sa Diyos, hindi mo kilala ang Diyos. Sabing ito bawian ka ng buhay mo. Babawiin ko ang buhay mo. Kaya mapupunta yung mga pinaganda mo para sa iyong sarili. Pagagawan lang yan ng mga buitre. Kaya sabi nga, utang na lang ipamana mo sa anak mo at walang mag-aaway doon. Walang magagawa doon. Kapag kayamanan yan, mag-aaway-aaway pa sila. Amin po ba? Kaya kung magpamana ka, utang ipamana mo kasi wala talaga makialam doon. Lahat iiwas sa utang. Walang hahabol ng utang. Kung pagkayamanan ang ipamana mo. Kapag may sakim, mag-aawayan pa yan. Amen po ba? Amen. Pag kayo ay magturo sa inyong mga anak, turuan nyo ng legacy. Ibig sabihin ng legacy, pamana. Panampalataya, pamana nyo. Katapatan at pagsunod sa Diyos ay pamana nyo. Amen po ba? Para mapakinabangan niya sa kanyang buhay paglilingkod sa Panginoon. Ang ipamana nyo, panampalataya, katapatan at pagsunod, at paglilingkod sa Diyos para malapit sa kaharian ng Diyos. Yan ipamana natin. Huwag yung kayamanan lang. Huwag yung luho lang, ipamana natin. Kaya wala tayong pagmalaki sa lupang ito. Amen! Mga anak ko kinakausap ko lagi. Mga anak, kami ni mami nyo, naglingkod ng buong katapatan sa Diyos. Pero kayo pa rin mamili ng inyong kapalaran. Mga anak ni Job, 10. Napastangan sa Diyos. Pinatay ng Diyos. Yung 10 na yun. Ngunit si Job ay matuwid. Si Samuel, matuwid. Ngunit yung 2 anak niya lalaki. Sakim, nagpapabayad kaya napahamak sila. Amen! Dahil sa kasakiman, nagpapabayad sila. Si Samuel naman matuwid, si Job naman matuwid. Pero yung mga anak nila, lapastangan sa Diyos. Kaya sabi ko, mga anak, gayahin nyo kami ni mami nyo, buong pusong naglilingkod sa Diyos. Kaya kayo ang mamili ng inyong buhay. Amen po ba? Hindi nyo pwedeng aasa sa amin. Hindi ako nagkulang sa iyo, itinuro ko sa inyo ang panampalataya. Itinuro ko sa inyo maging tapat sa Diyos, sumunod sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Hindi ako nagkulang sa inyo. Ay, hindi ko na kayo panagutan pagdating ng huling araw. Kasi kayo ang pipili ng inyong buhay. Sinabi ko na sa inyo ang katotohanan. Huwag tayo magkulang sa mga anak natin. Kasi ako, 12 years pala ako tinawag ng Panginoon. 30 years akong naligtas. Mahabang panahon na pinagtsagaan ako ng Panginoon. Kaya ngayon parang baliwala sa salita. Pero darating dahil nagtanim ka ng salita Diyos sa buhay nila. Yan ay anihin mo pagdating ng panahon. Paniwalaan mo na yung itinanim mo ay hindi mabibigo. Amin po ba? Walang kabiguan sa mga tamang tao na nagtatanim sa kanilang pamilya. Dati ang time na sila itatawagin ng Diyos pag maglingkod sa Kanya. Amin po ba? Yan ang paniwala mo. Hingin mo ang kaluluwa ng iyong pamilya sa Diyos. Kasi ngayon hindi nila maintindihan yan. Pag dati ang maunawaan din nila ang mga salita ng Diyos. Ilang taon ako, 12 years pa lang ako, tinawag lang ako ng Panginoon. Tinawag lang ako, 12 years pa lang ako. Na-invite ako sa mga gawain. Pag hindi pa rin ako nabuksan,
Ilang taon ako naligtas? 30 years. Umiiwas-iwas pa ako. Kasi ayaw kong baguhin ang aking paniniwala. Yung paniwalang baliko, paniwalang hindi tama. Itinama ng Panginoon yung aking paniwala. Amin po ba? Amen. Ganon tayo, iwas ng iwas. Yung pamilya natin, iwas ng iwas kasi sarado ang kalang kaisipan sa katotohanan. Sarado ang kalang kaisipan sa mga salita Diyos. Kaya magtyaga ka lang sa panalangin. Hingin mo ang kaluluwa nila sa Diyos. At hindi ka manbigo pagdating ng panahon. Dahil walang humingi sa Diyos na nabigo. Walang lumalapit sa Diyos na nabigo. Matthew chapter 6, 19, 21. Matthew chapter 6, verse 19 hanggang verse 21. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Masama ba mag-impok? Hindi. Interpret mo lang sabi sa ibang bahagi ng kasulatan, mas mabuti yung masinop kaysa waldas. Amin po ba? Mas mabuti ang masinop kaysa waldas. Yan ang sabi sa ibang bahagi ng kautusan, ng kasulatan. Mas mabuti ang masinop kaysa waldas. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito, may nanirang insekto dito. Maraming insekto. Mapanira. At may kalawang. Kahit stainless, kinakalawang. Kahit gaano ka bago niyan, kinakalawang yan. Kahit gaano ka brand new yan, lahat ng gamit ng brand new, kinakalawang yan. Lahat yung pangkakalawangin yan. At may nakapasok na magnanakaw dito sa lupa. Maraming magnanakaw dito. Sa lupa. Number 1, si Satanas, magnanakaw yan. Baka manakaw niya yung panampalataya, baka manakaw niya ang katapatan mo sa Diyos, baka manakaw niya yung pagsunod sa Diyos, baka manakaw niya yung paglilingkod sa Diyos, ingatan mo ang puso mo. Magnanakaw talaga sa Satanas. Mapanlin lang yan. Halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Sa halip daw sa lupa, mag-impok. Sa langit na lang tayo mag-impok. Do'y walang mapanirang insekto sa langit. Walang kalawang, walang magnanakaw na kapasok sa langit. Bawal ang magnanakaw doon. Ay tinapon doon sa lupa para maging babala sa mga bansa na ayaw ng Diyos ng rebellion, ayaw ng Diyos ng magnanakaw, ayaw ng Diyos ng marumi, ayaw ng Diyos ng kasalanan sa langit. Kaya sa taas, babala sa atin yan. Yung kanyang buhay, babala sa atin. Na huwag siyang tularan. Sa langit, walang magnanakaw. Walang insekto, walang kalawang sa langit. Walang mapanira sa langit. Walang kalawang sa langit. Walang nakapasok na magnanakaw sa langit. Dahil selyado yun para lang sa Diyos. At sa mga pinagimbanan niya, nakasarado yan sa mga insekto, sa mapanira, sa kalawang, sa magnanakaw. Nakasarado ang pinto pa doon. Ngunit ito'y nakasilyado pa sa mga manampalataya na siya lang makapasok doon sa langit. Sapagat kung nasaan ang inyong naroon ang iyong kayaman, naroon din naman puso mo. Di ba yung mga mayaman? Kung saan naroon lang ka na kayaman, naroon ang puso nila. Alam niyo ba? Walang taong busy kapag prioridad mo si Lord. Wala ba kayo doon? Walang taong busy kapag mahal mo ang Diyos. Lagi mo siyang uunahin. Hindi mo pwede sabihin busy ako. Yung pagka-busy mo, sa lupa, ay kapahamakan mo yan. Wala kang time sa Diyos, puro kang trabaho, wala kang oras sa Diyos. Kapahamakan niya ng kaluluwa mo. May sakripisyo yan. Kailangan may paglaban ng iyong kaluluwa. Diba yung papitong araw, pinagimbanal, pinagpala ng Diyos. Ibig sabihin pinagpala, lahat nandoon na. Kasi yung unang panahon, yung pang-anim na araw, kinukumpleto ng Diyos pangailangan ng tao.
Pagdating ng papitong araw, huwag na niyang hanapin. Huwag na siyang magtrabaho. Kasi sa pang-anim na araw, dinudoble ng Diyos yung kanilang pangailangan. Pinagpala yung papitong araw. Pinagimbanal yung papitong araw. Dapat kilalanin mo ang kabanalan ng Diyos. Dapat kinikilala mo yung pagpapala ng Diyos. Minsan hinahabol pa natin yung papitong araw. Wala tayong oras sa Diyos. Amin po ba? Wala tayong panahon sa Diyos. Pagdating ng huling araw, panagutan mo yan sa Diyos. Saan mo nilagay ang lakas kong binigay sa iyo? Saan binigay ang buhay ko? Bigay ko sa iyo, binigay ko sa iyo. Lakas, binigay ang kita. Buhay, binigay ang kita. Saan mo nilagay? Saan mo ipinaglingkod? Puro sa tao. Panagutan mo yan sa Diyos pagdating ng huling araw. Binigyan ka ng buhay. Binigyan ka ng lakas. Saan mo nilagay ang buhay mo? Saan mo ipinaglingkod ang lakas mo? Hindi tayo pinagbawalang magtrabaho. Kasi may pamilya tayo. Ngunit ibigay mo yung para sa Diyos. Ang para sa Diyos, 3 oras lang. Pagkatapos 3 oras, pwede ka na magtrabaho uli. Pwede mo nang gawin ang gusto mo. Hindi matamot ang Diyos. Halos lahat imigay ang pabor sa tao. Huwag lang magkulang ang tao sa Kanya. Amen po ba? Ano ginawa mo? Puro ikaw, puro ikaw, puro ikaw. Pakainin ba ako? Sino magpapakain sa akin, pwede ako ng trabaho. Yan ang katuwiran dati ng pinsan ko. Pag hindi ako nagtrabaho, sino magpapakain sa akin? Siyempre, ang Diyos pa rin. Pinakakain ka niya sa loob ng 6 na araw, ng 7 araw. Hindi pa ba sapat yun? Binigyan ka ng lakas, binigyan ka ng buhay. Hindi pa ba sapat yun? Pinagpapala ka, hindi pa ba sapat yun? Kaya ang taong walang pagkilala sa Diyos, ganun talaga ang katuwiran. Pag hindi ako nagtrabaho, sino magpapakain sa akin? Kulang ba yung 6 na araw? Hindi pa ba sapat yung 6 na araw? Na pinagpala ng Diyos yung pang 7 araw? Pinagimbanal yung pang 7 araw? Hindi pa ba sapat yun? Kapag ang taong walang panampalataya, makatwiran. Kasi hindi niya naintindihan ang salita ng Diyos na para sa kanyang kapakinabangan. Ang salita ng Diyos para sa kapakinabangan yun ng tao. Kaya imbis na mag-impok sa lupa, sa langit pag-impok. Kasi sa langit, walang insekto, walang mapanira. Ang insekto kasi mapanira yan. Kalawang, walang kalawang. Walang makapasok na magnanakaw. Dahil kung saan ang iyong kayamanan, naroon ang puso mo. Saan ba ang puso natin? Sa Diyos ba o sa kayamanan? Masama ba kayamanan? Hindi masama ang kayamanan. Dapat marunong ka lang mag-handle. Ang kayamanan, bigay ng Diyos para masaya ang tao. Sabi doon sa binasa natin sa 1 Timothy chapter 6. Bigay ng Diyos ang kayamanan para maging masaya tayo. Kasi pag marami kang pera, mabibili mo lahat. Kaya huwag kang maging tulad ng mayaman umanin ng maraming sagana. Umanin ng maraming sagana. Sa kanyang bukirin. At siya'y umani, sinabi niya sa kanyang sarili, anong gagawin ko ngayon? Marami na akong ani. Alam ko na. Sisirain ko ang maliit kong kamalig at magtayo ako ng malaking kamalig. At doon ko ilalagay ang aking lahat ng ani ko, lahat ng aking ari-arian, doon ko ilagay. At sabihin ko sa aking sarili, magpakasaya ka na. Umait, uminom. Ngunit sinabihan sa Diyos, hangal, walang alam, mangmang. Ibig sabihin na hangal, mangmang. Hindi kilala ang Diyos. Sabing ito, babawian ka ng buhay. Sino ba ang nakaalam nito kung kailan sa babawian ng buhay? Hindi natin alam yun. Kung kailan babawiin ang buhay mo, kahit gaano mo kagwapo, gaano mo kaganda, pwede kang bawian ng Diyos anumang oras.
Pwedeng bawiin ng Diyos ang buhay mo kahit anumang oras. Gaano mo kagwapo, gaano mo kaganda. Gaano mo kabata. Amen po ba? Hindi natin alam kung kailan tayo babalik sa alabok. Pero lahat, nakatiyak tayo, lahat mamamatay. Ako mamamatay. Kayong lahat mamamatay. Handa ka ba na humarap sa Diyos pag namatay ka na? Kapag dating ng paghukom, handa ka na ba? Dapat handa ka na. Maging handa ka lamang kapag pinagsisihan mo ang lahat ng kasalanan mo at tinalikuran mo lahat ng kasamaan mo. Saka lang maging handa. Kasi lahat tayo, maraming karumihan. Maraming kamalian. Maraming liko-liko ng buhay. Huwag mo sabihin, tao ka lang. Kasi tayo, unti-unti tayong pinaging banal ng Diyos. Nililinis na Diyos, sinalisin yung ating mga kulubot. Ay naalis yung ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. At sundan ng panampalataya, katapatan, pagsunod sa Diyos. Paglilingkod sa Diyos. Yan ang mga kasunod doon. Amin po ba? Ang sulat ni Juan, sa unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Dito tayo magtatapos. Unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 16. Huwag niyong ibigin ang salibutan. Ni ang mga bagay na nasa salibutan. Ang umibig sa salibutan, hindi umibig sa Ama. Ang umibig daw sa salibutan, hindi umibig sa Diyos. Ang lahat na nasa salibutan, yung mga pagnanasa ng laman, kasi itong laman ito yung laman, nagnanasa to. Yung mata nagnanasa din. Ang mananasa ng mata natin? Bahay, sasakyan, pera. Yan ang nananasa ng mata natin. Yun ang nananasa ng laman natin. Gusto natin maging komportable ang buhay. Yun ang panganasa natin laman. Pero huwag yun ang maging sentro ng buhay mo. Gawin mo lang pang-apat sa buhay mo yun. Pes talaga ang Lord. Pangalawang ministry. Bakit pangalawang ministry? Dalhin mo na lang sa paglingkod sa ministry ang pamilya mo. Yung kapwa, pangalawa, ministry. Kasi ang ating paglingkod sa ministry, sa kapwa, kompleto yun. Una si Lord, ministry, kapwa, dalhin natin ating pamilya sa paglingkod sa ministry. Amin po ba? Pagnanasa na naman, pagnanasa na mata, pagmalaki sa buhay nito. Kasi ang mga tao nagmamalaki sa buhay nito. Hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawala ang sanlibutan. Lahat ng bagay na pinagnasahan ng tao, lahat ng po na pinagnasahan ng laman, pinagnasahan ng mata, mawala, mapaparam pagdating ng panahon. Ngunit lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman, hatian ni Lord na kanyang kalwalhatian. Hati tayo. Lahat ng may panampalata, lahat ng tapat, lahat ng sumusunod, lahat na naglilingkod sa kanya, hatian niya ng kanyang kalwalhatian, mabubuhay magpakailanman. Kapag ang iyong mata, yung iyong isip, pinukus mo sa mga sa langit, walang hanggan yun. Kapag sa lupa, maiksi lang. May katapusan yung mga bagay sa lupa. Colossians chapter 3. Amin po ba? Tayo dati patay sa kasalanan. Dahil sa ating mga kamalian, at binuhay tayo kasama ni Christ. At ang buhay na yun nakatago sa Diyos. Kasama ni Kristo. Kapag nahayag si Kristo, mahayag din tayo. Lahat na nanalig sa Kanya, lahat ng sumusunod sa Kanya, lahat ng tapat sa Kanya, lahat na naglilingkod sa Diyos, mahayag yan. At hatian ng Lord ng kanyang kalwalhatian. Amen. Ay ang pag-isip natin, ipokus natin sa mga bahay na panlangit. Na kinaulan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos, ang mga bagay na panlangit, ang isa sa isip ninyo, huwag mga bagay sa lupa. Kasi ang mga bagay sa langit, pang walang hanggan, walang katapusan. Yung mga bagay sa lupa, maiksi lang.
Hindi natin pwede ipagmalaki. Yung kayamanan, yung bahay, yung sasakyan. Lahat ng bagay sa lupa, hindi pwede ipagmalaki. Kahit na yung degree mo, hindi mo pwede ipagmalaki. Kahit ang diploma mo, hindi mo pwede ipagmalaki. Dahil hindi yan ang basihan ng Diyos. Ang basihan ng Diyos, sumampalata ka ba sa akin? Sumunod ka ba sa akin? Naging tapat ka ba sa akin? Naglingkod ka ba sa akin? Yun ang babasihan ng Panginoon. Pagdating ng paghukom. Kita yon sa aklat ng buhay. Amen po ba? Yon ang pagbabasihan ng Lord. Panalig ka ba sa akin? Sumunod ka ba sa akin? Naging tapat ka ba sa akin? Naglingkod ka ba sa akin? Yon ang pagbabasihan ng Panginoon. Pagdating ng pagsusulit natin sa Diyos, sikapin natin magawa yung apat na yon. Pananalig, pagtatapat, pagsunod at paglingkod sa Diyos. Yon ang desire natin. Yon ang hangarin natin. Amen po ba? Para makamit natin talaga ang kasiguraduhan ng buhay sa langit. Ingatan niyo ang inyong puso. Huwag maagaw ng diablo ang inyong pananampalataya. Huwag maagaw ng diablo ang inyong katapatan. Huwag maagaw ng diablo ang inyong pagsunod. Huwag maagaw ng diablo ang inyong paglilingkod sa Diyos. Kasi pwede niya maagaw yung kapag isap mata lang. Pwede ka madaya. Pwede kayang tuksuhin ng kayamanan. Ng mga bagay sa material na ito, sa mundong ito. May mga material sa bagay nito. May mga pagnanasa na naman, may pagnanasa ng mata na pwede kanyang dayain sa isang isap mata lang. Pwede yung bihagi ng puso mo. Kaya maraming nakakasala. Natutukso dahil sa pagnanasa na naman, pagnanasa ng mata. Maraming nang hold up ngayon. Nang snatch ngayon. Dahil pagnanasa naman yan, pagnanasa ng mata yan. Pagnanasaan lang yung mga bagay na hindi kanila. Amen po ba? Maraming tamad ngayon. Maraming ayaw magtrabaho ngayon. Gusto kunin yung pag-aari ng iba. Amen po ba? Yung isa buhay natin ngayon, ituon natin ang ating isip sa bagay na sa langit. Na kung saan naroon ang Panginoon, ang mga bagay na palangit, ang isa-isa natin. Huwag yung mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay nakatago sa Diyos. Tayo namatay na sa laman, nabuhay na sa Diyos. Kasama ni Kristo. At ang inyong buhay ay si Kristo. Ang inyong pag-asa ay si Kristo. At kapag sinahayag, mahayag din kayo kasama niya. At makahati ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Yan ang premyo na Lord sa mga sumusunod sa Kanya. Sa mga tapat sa Kanya. Sa mga naglilingkod sa Kanya. Yan ang gantimpala ng Lord. Patandaan natin yung mga may bisyo. Sigarilyo, alak, sabong, sugal. Hindi ang makapasok. Gawa kasi ng laman yan eh. Kaya magbago na kayo habang may pagkataon pa kayo. Magbago na kayo. Ako dati, lahat ng bisyo alam ko rin. Dahil tinikman ko lahat. Po, nagkaroon ako ng takot sa Diyos. Nung malaman ko na gusto pala ng Panginoon magbago ako. Amin po ba? Talikuran niyo lahat ng kasalanan. Kaya mo yan kapag may takot ka sa Diyos. Pag wala kang takot sa Diyos, sige, sige, sige. Wala kasi takot sa Diyos eh. Walang utak yan. Ikaw may utak. Ba't ka sumusunod sa walang utak? Samantalang ikaw may utak, may isip. Ang sigarilyo may utak ba? Ang alak may utak ba? Walang utak yan. Ikaw yung may utak. Kaya magbago ka habang may time ka pa. Kasi walang lugar yan sa kahanan ng Diyos para sa 5:19-21. Walang lugar sa kahanan ng Diyos yung mga makasalanan. May utak ka. Matagay alipin ka ng walang utak. Napasunod ka ng walang utak. Amen po ba? Malinaw po ba? Huwag kang sumunod sa walang utak. Basi may utak ka, may isip ka.
Huwag kang maging alipin ng bisyo. Gamitin mo utak mo. Ayaw ng Diyos ng laman. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Kaya magkaroon ka ng takot sa Diyos. Kasi pag wala kang takot, sige, gawin mo yung gusto mo. Tayo'y templo ng Diyos. 1 Corintios 6, verse 19, verse 20. Tayo'y tahanan ng Holy Ghost. Tahanan ng Banal na Espiritu. Anahan sa atin ng Holy Spirit. Kapag sinira mo ang katawan mo, paparusahan ka ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Kaya mo yan kapag may pananalig ka sa Diyos. Kaya mo yan kapag may takot ka sa Diyos. Kapag wala kang takot sa Diyos, sige, gawin mo yung laman. Unti-unti mong sinisira ang iyong katawan sa pamagitan ng mga bisyo. Unti-unti mong pinapatay ang iyong sarili. Bakit ayaw mo pang biglain? Lunukin mo pati upos. Lunukin mo pati usok. Pinatatagal mo pa. Amen. Amen po ba? Amen. 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 Maging totoo ka lang sa Diyos. Kaya mo yan. Pagsisihan niyo ang lahat ng inyong kasalanan. At magbalik loob kayong lahat sa Diyos. Ang pagpapala. Ang kasaganan ating makamit. Lagi kang magpuri sa Diyos. Lagi kang magpasalamat sa Diyos. Hindi ko kayo para saktan, kundi sinasabi ko lang ang katotohanan. Mahirap tanggapin ang katotohanan kapag baliko ang utak ng tao. Kapag baliko ang utak ng tao, mahirap tanggapin ang katotohanan. Kapag hindi mo sinabi ang katotohanan, sino pang magsasabi niya? Amen po ba? Kapag walang magsabi ng katotohanan, sino pang magsasalita? Yan ay pagmamalasakit. Pagpapahalaga sa inyong kaluluwa. Ayaw ng Diyos na makalaman. Galatia chapter 5, verse 19 hanggang 21. Ang impero mabigat. Marcos 9, verse 43-48. Apoy na hindi mamatay at may uod pang hindi mamatay ang siyang papahirap sa iyo kapag makasalanan ka. May apoy na hindi mamatay at uod na hindi mamatay, siya kakain sa kaluluwa ng tao, magpapahirap sa tao pagdating ng paghukom. Ang impero ay walang hangin. Lahat doon sumisigaw ng hirap. Kaya piliin mo si Kristo. Piliin mo ang buhay. Piliin mo. Ilagay mo sa isip mo. Ito mo sa isip mo. Minutos, oras, araw-araw ang Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Ganun talaga ang nagmamahal, nagmamalasakit, nagpapaalala. Kapag wala kang pagmahal, wala kang pagmalasakit, bahala ka dyan sa buhay mo. Amen. Yes, Lord. Ako po'y manalangin. Sumunod kayo sa panalangin ko. Ng pagsuko ng buhay sa Panginoon. I-surrender niyo ang buhay sa Diyos habang may pagkataon ka pa. Isuko mo ang